Panibagong solo moto camping adventure tayo. Ngayon ay hahanap tayo ng spot sa Daang Kalikasan para mag-overnight. Sariwang ilog, masarap na tulog, payapang kapaligiran. At syempre hindi mawawala ang aberya sa usapan. Yan at marami pang ibang matutunghayan ninyo, kaya tara, samahan ninyo ako sa aking kwento. You'll be just fine. You'll be just fine. Welcome sa Stokwa, ang kwento ng mga budget meal adventures. Welcome to Zambales! Sa nanawang moto camping episode. This time dito tayo sa Daang Kalikasan, sa parte ng Santa Cruz, Zambales. Nung nakaraang biyahe namin dito ay mahirap yung galing ng Pangasinan, challenging, lalo na tumuulan ngayon. Hindi ko na sinubukan, kaya dito ako tumagos sa may Zambales dahil pupuntahan natin ngayon at magka-camp tayo doon sa niliguan namin ni Teacher Ellie. Wala kaming time mag-camp doon dahil balikan lang Ngayon natin susulitin yung spot na yun. Actually dito pa lang ang dami ng spot kaya lang puro private private property. Ang dami kasing minahan dito. Mahirap na, baka madali tayo mga piw-piw tayo. Kunto dito Grabe, possible pa lang yung mga pine forest Kagandahan kasi dito sa Zambales, yung kanyang mga ilog malilinaw kahit gaano kalakas yung ulan. Hindi ko alam kung bakit. Kaputik naman yung kanyang lupa. Ewan ko. Dito pa lang sa gilid ng kalsada, linaw ng tubig Pero pagdating sa baba, puro putik na. Negas tayo makatawid Makakatawid, boss? Ay, ganyan kataas? Wala ibang tawiran? Pero kaya naman pa. Basta daan-daan lang, no? Sige, subukan ko na. Dito na ako Ay, tignan ko saan dadaan yung tricycle. Kaya mo? Sila muna para may guide tayo kung saan yung mababaw. Direct Gino. Direct Gino. Oo, sa YouTube. Kala ko sa tribo wala. Mataas. Tulungan natin sila tatay. Ang lakas ng aagos Wala ka taas. Wala na yung lock. Wala na yung lock tayo. May lock ka pa dyan? Tignan natin paano ka dyan Dalag patang mo ta. Pagdugtongin na, puputol na lang ng isa para mapagdugtong. Ayos na yung kadayanan ni tatay. Tatawid na tayo. Sana hindi matumba at maraming gamit. Lalo na yung power station nandun sa loob ng tunnel bag. Laki ng alon Ay, ng agos. Meron tayong problema. Sira din pala yung ating sprocket. Tatanggal yung lock. Lalabas na lang ulit. Maghahanap ng pamalit. Ito ngayon ang magiging remedyo natin, alambre.
ipang-re-replace ko siya dun sa lock. May groove kasi dun sa anong tawag dito, sa rod nung engine sprocket. Dun nilulusot yung lock. So tatalian muna natin ng alambre pansamantagal hanggang sa makahanap tayo ng shop na merong lock pang PG1, Yamaha Sight, Vega Force, alin man sa mga yon. Bali bumalik lang tayo paakyat, tapos may nakita akong trail. Ito tayo maghahanap ng camping spot natin kahit wala nang ilog. May iba naman. Pine forest naman tayo ngayon. Naghahanap lang tayo ng spot na medyo hindi tanaw sa kalsada. Pero dito, try natin, scout natin. Okay naman. Kaya pa ni Purgas pasukin to. Medyo tanaw ko pa yung kalsada dito. So tatago lang tayo ng konti dito. Dito tayo yung spot. Ayos. Solid, pwede na dito. Mukha naman walang ahas. Sana. Shoutout kay Teacher Ellie. Lalapitin ang cobra. Okay, ganda na dito. Sige, fight! Dito tayo pupwesto. Habang nililigpit ko yung tripod, nag-snap yung isang support ng paa. Naputol. So, yung ibig sabihin yan, well, kapag binigyan ka ng isang sign at binaliwala mo, willing kang mag-risk at humarap sa kamalasan. Pero pag binigyan ka ng dalawang signs at binaliwala mo pa rin, naghahanap ka na talaga ng disgrasya at sakit sa katawan. Wala 2 signs na yun Nasiraan tayo ng sprocket, nasiraan tayo ng ating tripod. Hindi ko pwedeng baliwalain yun. Malakas yung kutob ko sa mga ganyan Hindi tayo tutuloy mag-camp. Uwi na lang tayo, pero maghahanap muna ng pang replace dun sa nawala nating lock sa engine sprocket. Pero babalik pa rin tayo dito sa ibang pagkakataon para mag-camp. Hindi lang ngayon. Always trust your instinct.
Sabi ko sa inyo eh. Merong malalang ano eh. Aberiyang darating eh. Dapat naman tayong katulong. Ay. Bumigay yung tulay na ano, kahoy. Habang patawid tayo. Sana naman hindi. Fuck! Bumigay ito eh. Walang ibang tutulong na kayo kung yung sarili mo. Huwag ka natutumba, please. Huling patak ko na nalakas yun. Huwag ka natumba. Parawang. Always believe na kaya mo. Kahit akala mo wala na, kailangan mo na pilitin. Meron ka pa talaga mapipiga. Oh. Alam niyo yung tubig na yan kanina. Yung patawid ako dito sa nasirang tulay na to, patawid ako papasok, kitang kita ko yan, biglang lumaki. Gaihi lang yan kanina eh, tapos bigla siyang lumaki. Alam mo yung mga premonition sa Final Destination, yung mga ganung bagay. Tapos pagpasok nga natin doon, nabali yung ano, nabali yung panong, ay yung support dun sa panong tripod. Another premonition na naman. Kung pinakinggan ko na yung instinct ko doon pa lang sa pagtaas ng tubig dyan sa may kanal, hindi na nangyari yan eh. Totoo talaga yung mga ganyang bagay eh. Kaya kung bigyan ka ng sign at may kutob ka na sign yon, tapos binaliwala mo, aba malas ka. Pero kung bigyan ka ng isa pang sign at binaliwala mo pa rin, tanga ka na. Kaya maniwala kayo guys sa mga senyalis, sa mga ganyan, mga premonition. Okay, uwi na muna tayo. At sa ibang araw na lang natin na ito yung plano nating mag-camp dito sa Daang Kalikasan. Worth it pa rin yung experience. At least ba, nalaman natin yung
ano natin, tatag ng willpower natin. At ngayon talaga napatunayan natin na signs are true. Let's go home. After more than 1 week, nakabalik din tayo. Medyo marami-raming mga ganap eh. Si Gulf Oil nag-launch ng bagong produkto, yung kanilang bagong power truck, fully synthetic na pang scooter. Tapos nagkaroon ng first ever official tambike si Freedcon Philippines. At kagagaling lang natin sa sakit. Pero nagpapaulan na naman tayo, okay lang. Salamat pala sa lahat na nagpunta sa tambike ni Freedcon. Grabe, na-overwhelm kami doon. In-expect namin 50 to 100 lang yung participants. Umabot ng 300 mahigit. Sobrang salamat po, lalo na sa lahat ng mga nagpuntang nakakilala sa atin. Ayan, ito na yung ilog. Sana lang hindi mataas yung tubig. Sana bababa, sana bababa. Hirapan tayong tumawid kapag ganun pa rin kataas to sa unang pagpunta natin. Ay hindi, bababa na, yes! Very nice. Mahina rin yung tubig. Ayun, medyo kabado ako eh. Doggy. Sa mga hindi pa pala nakakapanood nung last upload natin, kung saan nag-camp tayo sa Ternate, Cavite, meron tayong paparating na ride and camp. Bale, babalikan natin yung pinag-campingan namin na Blue Lagoon. Tapos lilinisin natin ang sama-sama. Abangan nyo yung detalye sa mga susunod nating post. At syempre, suportado tayo ng ating mga mahal na sponsors. Abangan nyo rin kung sino-sino yung mga yan. Tara na, uubusan na tayo ng liwanag. Tara natin magmadali. Lapit na tayo doon sa ating camping spot. Ayan na yung ilog. Sana lang ay hindi tumaas yung tubig kinabukasan, dahil ang plano natin ay tatawid tayo sa kabilang side ng ilog para makahanap ng mas malalim na pwedeng langoyan. Kasi yung last time na napuntahan natin, hindi ka makakalangoy ng masaya eh. Masarap maligo pero hindi makakalangoy ng masaya. So sana hindi na tayo malasin ngayon. Sana naubos na nung huling punta natin. Tara. Eto na mga kaibigan. Teka lang, pakalumubog tayo dito eh. Pause muna ako sa patigan. Ito na. Ganda pa rin oh. Ganti natin yung tubig dito, talaga hindi lumalabo eh. Kahit pa na yung ulan eh. Ayan na ang ilog. Ito yung pinagparkingan namin ni Brother Eli, na pwede ko ding pwestuhan. Pero sisipatin ko muna yung ilog. Titignan natin kung makakatawid tayo gamit ang motor. At tingin ko doon sa bandang unahan ay medyo malalim yung tubig. Tignan muna natin.
Pero ito palang tingin ko pwede ko na matawid eh. Tawid na tayo sa gitna para tipid sa pagod. Oo, totoo nga. Mas maganda yung pwesto dito. Hindi ko na nakuha yung pangalan ni Kuya. Lokal siya dito. Siya yung nakatira dun sa nag-iisang bahay dun sa itaas ng ilog. At ayon sa kanya, bigla-bigla tumataas yung tubig. Walang warning ba? Kapag bumuhos yung malakas na ulan dun sa itaas, bandang Pangasinan side. So for safety reasons, hindi na tayo dito. Sabi niya mas safe dun sa may isa pang ilog na dinaanan natin papunta dito. Doon na lang siguro tayo. Mahirap na. Pag lokal na nagsabi, garantisado, totoo yon. At maniwala tayo. Yan ang kagandahan din kapag meron tayong interaction sa mga locals. Nakakuha tayo ng ganong impormasyon. At bukod pa ron, nakakuha tayo ng kanilang bus pass na mag-overnight o mag-camp doon sa kanilang lugar. So, pabalik tayo doon. Saglit lang naman, medyo madilim na nga lang. Pero okay din yung spot doon. Actually, mas maganda yung ilog doon eh. Mas malalim. Wala lang akong mahanap na spot. Pero maghanap tayo. Sabi ni Kuya, mas maganda doon eh. Explore lang natin. Oo nga, tama si Kuya. Mas maganda dito. Alright. Yeah. At nakapagpaalam na rin tayo sa, hindi ko alam kung kapatid yun ni Kuya. Sabi niya may kapatid siya ditong may kubo eh. Pero may barracks kasi dito na malapit. Ano lang, mga 50 meters lang. At pinayagan naman tayo na mag-overnight dito. Mag-set up na tayo ng camp at sobrang dilim na. Dahil meron tayong isa palang problema. Wala akong dalang camping stove at butane. Panggatong all the way tayo ngayon. Sana makapagluto ng maayos. Shoutout nga pala sa tropa kong si Biernes para sa ating anong tawag sa strap na to? Sa strap na to. Niram ko sa kanya, hindi ko na naisole. Pre, salamat. Kaya nang dati, tarp saka cot bed setup tayo ngayon. Buti na lang hindi ako nagdalang hammock dahil alanganin yung mga sabitan ng hammock. Sa mga wala pang tarp dyan, T/G tarp. Bili na kayo. Nasa Shopee, Lazada at TikTok shop. Siya rin may gawa ng ating hammock at ng ating belt bag na waterproof. Kaya inahayaan ko lang siyang nakasukbit sa ating likod na hindi nako-cover ng kapote. Waterproof dahil trinit natin siya. Hindi siya designed as waterproof. Yun din yung gagawin natin dun sa ating boots na galing kay Stitch Sole na hindi ko sinuot kasi alam kong uulan ngayon at mababaha or mapapasukan ng tubig yung ating sapatos. Ito kasing boots na gamit ko, treated na to. Na 95% waterproof na siya. Basta hindi mo siya ilulubog sa tubig ng matagal. Hindi siya papasukin. Kahit malakas ang baha. Ay hindi pala, malakas ang ulan. Pag trinit natin yung boots ko from Stitch Sole, papakita ko sa inyo kung paano.
Yung pagkaiwan ng ating butane, yun ay sinadya ko dahil nagbabawas ako ng gamit dahil may mga dumagdag. Nagdagdag ako ng ilaw na merong sariling light stand para maliwanag tayo paggabi. Nagdagdag ako ng mga bagong pegs. Tapos nagdagdag ako ng bagong kulambo. Yung dati kasi regular na kulambo pang kwarto, ito pang camping na nasa loob na ng bag, so sumikip yung bag. Habang may dinatagdag akong bagong gamit, kailangan merong binabawas kasi nga hanggat maaari gusto natin konti lang yung dala natin dahil motocamper lang tayo. Hindi tayo pinagpala sa space at ayoko maraming dala. So simula ngayon ay gatong cooking tayo all the way. Ito na yan, para lumalim lang ng konti yung ating lagayan ng gatong. So kakas, pagkatapos ng isa't kalahating oras, makakapagluto na rin tayo. So ang ating ulam ngayon ay pork curry. Sasogan na natin ng gulay na patatas at sayote. Ayoko ng carrots pagluto eh. Mas gusto ko ng carrots pag hilaw na fresh. Yun yung madalas partner ng patatas, diba? Kaya sayote yung ating alternative. Para may konting tamis-tamis. Sakto yung mga bato natin ah. So yung ating pork, binaon ko sa ating flask para di masira. Frozen siya nung binaon ko, tapos meron siyang yelong laman. Tunaw na siya pero malamig pa rin. Ayan yung ating pork steak. Tapos yung ating mga iba pang ingredients ay nasa magic lata. Latang multipurpose. Ayan, nandito yung ating curry, ano to? Curry cubes. Nakuha ko lang kay wifey. Tapos yung magsasaing nga muna pala tayo. At hindi natin pwedeng ipagsabay yung ulam at sinaing. Ito na nakita ko. Since nandito na rin lang tayo sa ilog, hindi pa tayo kukuha ng pang sabaw natin sa bigas natin. Wala nang hugas-hugas. Bukas na, no? Ay, okay na yan. Oo, okay na yan. Marami yung ulam eh. Buksan na natin. Okay, all goods. Uy, tapong pa eh.
Mukhang mag-fail tayo sa pagluluto ah. Okay lang yan. There's always a first time for everything. Ika nga. First time nating maggatong all the way. So, syempre inaasahan na natin na medyo may marami mga kapalpakan. Pero doon naman tayo mag-improve eh. Sa mga mistakes, diba? Sa mga pagkakamali natin. Experience is the best teacher, ika nga. Para sa ating pork curry, una natin gagawin ay ilabas ang ating bagong plato. Saran! Kaya nga nasabi ko, hanggat maaari, multipurpose sa mga gamit natin. So, meron na tayong plato. Meron pa tayong sangkalan. Yung palang ating paraffle, no, sa Gulf. Yung 1 year supply. AKA 5 bote. Kasi, hindi ka naman araw-araw change oil. Sama na yung 5 bote sa isang taon. Kukunti pa lang yung nagsasabit ng entries. Mag-change oil na kayo, mag-email sa atin ng inyong photo proof or video proof na kayo nag-change oil gamit ang mga produkto ng Gulf Oil. At kung power truck, scooter ang inyong gagamitin, automatic kayo ay may 2 entries. Yung mga walang mahanap sa mga malapit na shop sa kanila, ilalagay ko na rin sa pin comments yung link ng mga dealer na nasa Shopee, yung sumusunod sa SRP, kasi maraming hindi sumusunod sa SRP. Sana ay mapanood ito ng mga dealer na nag-overprice. Akala tuloy ng iba napakamahal ng Gulf Oil, mura-mura ng Gulf Oil, kasi nga may sariling planta ang Gulf Oil, hindi yan bumibili na nire-rebrand, hindi kagaya ng iba. At sa mga gustong makakuha ng impormasyon sa mga future raw spots pa natin, mga detalye kung paano makapunta, exact location, kung kaya ng kotse o pang motor lang, lahat po yan ay binibigyan natin sa ating mga members. Sadyang nililimitahan po natin yung binibigyan natin ng impormasyon na yon, kasi pag mga ganitong raw spot, walang nag-maintain. At kapag expose natin sa madlang manonood yung lokasyon nito, alam nyo na ang kasunod nun. Maraming kamote ang magdadagsaan at bababuyin yung lugar. Kala mo kung anong ginagawang bushcraft naman. Chopstick lang po ito. Magawa ako ng chopstick. Baka yung masasuggest kayo dyan na bushcraft channel. Comment nyo naman. Para meron akong mapanood at makuha na ng skills. May mga pinapanood ako, pero more on kasi sila presentation ng experience, more on sharing ng adventure kaysa pagtuturo. Alam ko na ang wala sa atin, camping stove. Tama, bibili tayo ng stove para hindi tayo nahihirapan, kasi at least doon concentrated yung apoy kahit maliliit yung panggatong. Tama, camping stove. Ayan. Natin ito na paghanda ng maayos pero okay lang yan. There's always a bright side to everything, ika nga. Dahil pagod ako ngayon, kakapaypay, sigurado masarap ang tulog ko mamaya. At siguradong masarap ang kain ko nito. Siyempre pinaghirapan ko ito. Kaya sa mga expert na audience natin, ang dami pa namang expert sa comments.
Tama na yan, maluluto din yan. Lagyan na natin ng karne. Yan, kunyari, mainit. Panggap na tayo. Sangkot siya natin kahit malamig. Uy! Yan. Liyam na siya! So, hintayin ko na lang kumulo ito. Habang nihintay natin yan, maligo na tayo. Freshen up na tayo sa napakalamig na ilog. Let's go! Napakasarap talaga sa mga roast pot. Meron pala ako i-share sa inyo. Yung suit kong t-shirt kanina, yun ay galing kay Parak. Yun ay kanilang uniform dun sa natapos na endurance sa Tagum. Nandun din ako, nag-cover ako para sa feed ko. Si Boss Parak, Parak Clothing, wala naman kaming kontrata niya. Nung natapos yung contract ko dun sa isa pang brand, kinamuna ako nag-renew. Kinuha ko si Parak gamitin. Tapos lang. Ganda rin naman kasi mga design nila eh. Tapos, ayun, kilala din pala ako ni Boss Parak. Kasi nagsabi siya na susuportahan niya nga tayo. At ako naman, ayoko na magpatali. So sabi ko, sige boss, susuportahan din kita. Doon ko nalaman na siya pala ay ang kaisa-isang nagtiwala sa kaibigan natin na si T-by-G. Si T-by-G, malapit nating kaibigan yan. Wala tayong sahod dyan. So, nung malaman ko na sa dami-dami ng pinagpresentahan ni T-by-G ng kanyang produkto, si Boss Parak lang ang kaisa-isang nagtiwala. Grabe, doon ako bumilib sa kanya. Hindi niya tinitignan kung gaano kalaki yung production mo. Hindi niya tinitignan kung gaano karami yung followers mo o subscribers mo. Sa mga sinusuportahan niyang produkto o creator, ang tinitignan niya yung value. Pag nakikita niya yung value mo, bibigay niya yung buong suporta niya sa'yo. Yun ako umanga kay Boss. Tapos ito na nga, nung tambike ng Freedcon, isa sa mga partners ay ang jersey brand na bago pa lang na pagmamayari ng isang kaibigan natin. So sabi ko, wala naman akong kontra kay Boss Parak at wala naman ako may aambag sa brand niya, sa Parak Clothing, kasi lalakas na ng mga creators na hawak nila eh. Nagpaalam ako, sabi ko boss, wala naman na akong may aambag sa inyo, tulungan ko na lang yung kaibigan ko since wala naman siya ibang maaasahan kundi kami mga kaibigan niya. Nalulot ako sa reply ni Boss Parak. Sabi niya kahit gusto mo suotin ko pa yung ano mo brand ng kaibigan mo kasi namamayagpag na si Parak Clothing, oras na ika niya para tulungan yung mga nagsisimula pa lang. Napaka-solid nun, grabe talaga. Saludo ako sa'yo, Boss Parak. Kahit saan ako dalhin ang pagbablog ko, hanggang matapos to, nasa iyo ang suporta ko. Walang kontrata, kasama mo yan. Sa'yo ang suporta ko. Siyempre dun sa kaibigan natin na si Custom Drifts, silang dalawa, so suporta sa atin. Ibig sabihin nun ay makikinabang din kayo sa mga events na paparating, sa mga paraffle, lahat sila yung mga kasama natin. So abangan ninyo yan habang ako ay ninanamnam ang masarap na tubig ng daang kalikasan. Woohoo! Oh yeah! Malapit na.
Parang dapat inuna ko yung patatas pero hindi, okay lang yan. Mukhang luto na yung mga gulay. Alright. Masarap to ah. Oh, panalo. Kain na tayo. Sarap ito. Sarap. Sayang wala tayong kasalo. Thank you sa dinner na masarap. Oh well. Hindi man lang tayo pinatapos kumain, no? Hindi pa nga tayo nagsisimula eh. Lobat na yung ating video light. Okay lang. At least ang good news eh, makakakain na tayo sa wakas. Pakasarap. Worth the wait. Grabe. Mahal ba kayo makikita dito? Wala na akong kwento. Bukas na natin tuloy ito. I-enjoy ko na muna itong pagkain ko. Kita-kita tayo bukas. Papakita ko kung gano'ng kanda itong spot natin. Ito na alarm clock ko. Gabi pa ito na ito eh. Natin ang pagkain. Titigil yan. Sakto, magtira pa tayo ulam. Wala, hindi kayo bumayad sa akin.
Kaya mas gusto ko sa ilog kaysa sa dagat. Kasi anytime, pwede kang maglublob. Sa dagat kasi, pag lumakas na yung mga alon, okay pa rin naman. Makakatampisaw ka pa rin naman. Kaya lang, hindi siya kasing relaxing ng sa ilog kapag ganitong malumana yung tubig. Yun ang problema sa ilog pag tag-ulan. Madalas, maputik. Hindi ka makakaligo. So, ano din, hindi na siya perfect. Pero mas trip ko pa rin talaga sa ilog. Yan ang totoong mineral water. Punong-puno ng minerals galing sa mountain water. Ay, shoutout pala kay Jasper, isang masugid nating taga-subaybay, na inimbitahan tayo sa kanyang kasal na hindi natin napuntahan. Salamat sa bigay mo, pre, na kape. Sa mga mag-i-invite po sa akin sa kanilang kasal, binyag, wag na po. Hindi ako mahilig sa gathering eh. Family reunion nga, tamad akong pumunta eh. Ayun ba? Shadow. Ang tabang. Masyado maraming tubig. Okay lang. At least may kape. May energy tayo para umuwi. So kung nakaabot ka hanggang dito, maraming salamat. Dahil dyan isa ka sa mga pwedeng sumama sa ating cleanup drive. Hindi ko na ito ipopost. Para lang ito sa inyo mga tumatapos ng video natin. Ang unang 5 na mag-i-email sa atin na may subject na Ternate Blue Lagoon Cleanup Camp. Lagay nyo sa subject Ternate Blue Lagoon Cleanup Camp. Kahit walang message, kayo ang makakasama sa ating Friday Camp. Unang 5. Nakabantay ako ngayon sa email habang pinapanood nyo to, at i-replyan kita kaagad kapag pasok ka sa unang 5. Kapag hindi ka sa akin nakatanggap ng reply after 10 minutes, ibig sabihin puno na yung slots. Limitado lang muna kasi na-realize ko maskip yung lugar. Kapag tayo umabot ng 20, kawawa yung iba, wala mapupwestuhan. Kahit na meron kasi kayong hamok, limitado yung masasabitan kasi napakasukal ng gubat. Kung kayo naman ay may tent, lalo na, wala talaga kayong mapupwestuhan. So 5 lang muna, dahil kasama rin yung mga kaibigan ko na tutulong dun sa cleanup, kaya malilimitahan yung space natin. Di bale, meron pang kasunod yan, beach naman. Dadalhin ko kayo sa mga raw beach na pinupuntahan ko. Doon kahit umabot tayo ng 50, kasya tayo doon. So abangan nyo lang at lagi nyo tapusin yung video natin. Or babot kayo ng gitna, baka doon ko ilagay yung announcement. Basta sumubaybay lang kayo para sa mga gustong sumama. Kain tayo.